Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay isi-share ko sa inyo dito yung top 11 ko na loan application na ipopost nga kayo online pagka hindi kayo agad nakapagbayad sa may utang nyo sa kanila. Sasabihin ko din dito kung saan kayo pwedeng mag-report, ano yung dapat nyong gawin, at kung dapat nyo pa ba silang bayaran. So ayun, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil baka may utang pa kayo dito sa kanila para maging aware kayo. Pero bago yan, ay share ko muna sa inyo yung magandang background ko. So, ito yung blinds and napakaganda niya. So, ito yung bagong style nga ng blinds. And, ayan, di ganyan siya. O, diba? Ang cute. So, balik natin sa dati. At ito din aesthetic nga na electric fan ko. So, ito yung wooden stand fan. So, kung kayo ay fan ng mga white and kulay kahoy nga sa bahay nyo. So, ito, pasok na pasok sa pagka-aesthetic nyo. So, yan, super bigat nito. And ito nga pala yung Asahi na wooden stand fan. So, yan, lalagay ko yung mga links dyan sa may description box sa baba or dito sa may magpa-pop up sa gilid. So, sabi nga dito, pa-update po sa mga nagpo-post nga na ola sa online at nagko-comment sa post sa may Facebook friend. So, ayun, i-check natin lahat ng to. At unang-una na nga natin dito ay si Paghiram. So, ayan, yung Paghiram loan application. Nasabi dito ay hindi daw 7 days. Pero ang totoo ay 7 days lang babayaran mo na yung utang mo sa kanila. At plus, ang daming makakaltas dito. At sabi nga niya dito is correct, pati magulang ng nanghiram ay pinopost at pinagmumura nga daw ng loan application na to. So in short, pagka nag-loan ka dito ng 2,000 pesos, ang marireceive mo na lang is 1,100 pesos. O diba, napakalaki ng makakaltas. So meron sila dito mga hidden fees. At eto nga yung sabi sa may message, ayan, ipapakalat namin itong picture niya with valid ID sa online, ayan, barangay official page at sa buong barangay niya. At asahan niyang marami daw na delivery parcel na magpupunta sa may bahay nila. So, kung ano-ano yung mga sinasabi ng agent na to. And may nagtanong nga na sabi is, tanong ko lang po ma'am kung may na-post na po ba sila sa Facebook and yung mga na-overdue daw ba ay pinopost. So, ang sabi is, yung sa Facebook daw po ay oo. Pero sa may barangay at parcel ay hindi daw po yan totoo. So, after ilang weeks ay titigil din yung mga yan. So, ito talagang delivery nga yung mga parcel is wala pa akong nababalitaan na tinototoo. Pero, ito nga ang pagpo-post online is talagang tinototoo nila. And ito nga ay labag nga sa may batas na Republic Act number 10175. So, ayan, the Philippines has enacted various legislations such as Cybercrime Prevention Act of 2012. So, syempre, ayan, kokota sila dyan. Siguro mas lalaki yung sahod nila pagka nakasingil sila ng nakasingil. Kaya kung anong mga masasakit na salita na yung sinasabi nila at ito panakot nga nila, itong pagpo-post online na tinototoo din naman nila. And ito nga ding Data Privacy Act of 2012 dahil meron nga itong mga mini-message na ibang mga tao na hindi naman nakalagay doon sa kanilang references. And yung pag-share nga din ng picture nila doon sa may mini-message nila na friends mo sa Facebook is hindi din yan tama. Kagaya nga din ng personal information, kagaya ko personally na experience ko na meron ngang nag-message na, ayan, kaibigan ko at sinabi nga na, ayan, may nag-text daw sa kanya at sinabi buong pangalan ko tapos ginawa ko daw siyang contact references pero hindi naman. So ayan, napakalala doon na to sa may mga pananakot at ayan, hindi daw sila pumapayag sa may extension. So tama lang din, huwag kayong pumayag doon sa may extension dahil pinapatagal lang yan yung inyong due date pero pinapatagal lang yung pagbabayad nyo pero hindi naman nababawasan yung inyong loan sa kanila. O diba? And yung mga pananakot nila na yan sa may text message sa inyo or sa may email man, screenshot nyo yan dahil magagamit nyo nga yan as ebidensya pagka inireklamo nyo sila. So ayan, katunayan na kayo nga ay nakakatanggap ng mga kung ano-anong klaseng pananakot. So better nga na mag-lock na lang kayo ng Facebook profile nyo. Dahil yung mga lumalabas na ngayon na loan application is naghahanap din sila or nire-require nila na ilagay nyo daw yung inyong Facebook name which is dapat optional lang at kung ako sa inyo, wag nyong ilagay dahil ayan, privacy nyo yan and choice nyo yan kung ilalagay nyo ba or hindi. So ayun, red flag talaga pagka naghahanap ng Facebook name. So, kung na-try nyo na din yung Ola na to is comment down below kung ano pa yung na-experience nyo sa kanila. So, next na natin ay ang Peso Cash. Ano po kaya ang pwede kong gawin sa may Peso Cash na yan? 3,200 yung pinababayaran pero 2,165 lang yung natanggap. So, nakikiusap naman po ako na pwedeng hulugan pero ganyan yung sinagot. So, nakakainis kasi magbabayad naman siya. 1 day pa lang na due date ay, ayan, meron na siyang natatanggap nga na iba't ibang klase daw na pananakot. So, dito naman,
And dito naman sa may 10 days na delay, yung 20,000 niya, naging 30,000 na. O, di ba, napakalaki. So, imbis na makaisip ka pa nga ng ibang way kung paano sila mababayaran, ay mas lalo lang pasasakitin yung ulo mo dahil sa may way nga nila ng paniningil. So, sabi dito, nagpo-post po ba sila online? At sabi, oo, nagpo-post sa may buy and sell. So, sobrang nakakahiya yun. Yes, sobrang nakakahiya. So, kahit na nakalock pala yung inyong Facebook profile, ay possible pa rin na kayo ay maipost. Pero maiiwasan nga yung pag-tag sa may name nyo. So, kaya better na i-lock nyo na lang yung inyong Facebook profile kahit na anong loan application man yan na nautangan nyo. So, ayan, possible pa rin talaga kayong ma-search or possible na ma-search yung lugar nyo dahil alam nga nila kung saan kayo nakatira and dun nga sila magpo-post. At eto pa nga, tumatawag din to sa may workplace. So, sabi dito, naka-off daw yung SIM niya. So, due na daw siya ng 52 days. So, dahil good payer siya is mataas na yung credit limit niya. And sa may 30,000 pesos, 22,000 plus lang yung kanyang natanggap. O, diba? So, payable pa daw to ng 2 bigayan. At sabi nga is ipapahiya pa daw siya sa may boss niya. O, diba? Natatawagan pati yung workplace niya. And kung ako naman sa inyo, pagka meron dyang hinahanap na phone number ng workplace ay wag nyo na ilagay yung pinaka-number ng boss nyo. So, better na yung kakilala nyo na lang, yung close friend nyo dyan sa may katrabaho nyo. Wag na yung pinaka-boss nyo dahil talagang nakakahiya. And syempre, hingi nyo din yung permission nila kung payag ba sila na ilagay yung number nila. At syempre, eto din sabi niya, ako din po ma'am tinawagan pati number ng hospital na pinagtatrabahuhan ko, tapos nagpo-post pa sa may page ng hospital. O diba, nakakaloka. So, eto nga, yung pwede nyo gawin, ayan, legal remedies for harassment. So, yung mga victims, ayan, yung mga biktima kayo, ay pwede nga kayong mag-file nga ng reklamo or complain against abusive debt collectors. So, yung mga hindi nga makataong paniningil, ay pwede nyo nga din silang ireklamo. And magagamit nyo yung mga screenshot na yan na kayo ay naipost nga online sa may page, sa may buy and sell, and yung mga text messages nga din sa inyo. At ito pa nga, syempre, yung publicly shaming, so ito yung pag na-post kayo online, that is considered as public shaming na nga. And ito yung sabi, so publicly shaming someone for not fulfilling a financial obligation could be considered libelous, especially if it causes irreparable harm to the person's reputation. Kaya pwedeng-pwede nyo talagang i-screenshot yung mga nakikita nyo dyan na naipopost kayo or kung meron man kayong friends sa may FB and nakita na naipost kayo, ipa-screenshot nyo sa kanila at ipasend sa inyo. At ang next na nga natin na yung Eperash. So ito, 7 days lang din and sa may 3,000 nga na ilo-loan mo sa kanila, ang matatanggap mo na lang is 1,100. O diba? Ang dami dito kinakaltas, which is kung kailangan mo talaga 2,000, hindi mo siya buong matatanggap. At so sabi nga dito ay, yung text ng isang agent is, sige po, huwag kayong sumagot ng tawag at huwag mag-reply. Paalala lang po na nandito sa amin ang inyong FB account, email, at emergency references na inyong inilagay. So gagawin na namin ang aming protocol na mag-reach out dito kung wala pa ho kaming makitang payment. So ito, maayos-ayos namang makipag-usap yung agent dito. Yun nga lang, kaya sinasabi ko sa inyo lagi na magbasa kayo ng privacy policy nila, yung loan terms and agreements, dahil doon makikita nyo nga kung ano yung gagawin nila once na kayo ay ma-overdue, kagaya nga nito. So talagang i-call out nila or tatawagan nila or i-message nila yung mga inalagay mo as references once na ikaw ay hindi na nga makontak. Kaya kung meron dyang tumawag sa inyo, alam nyo, due date kayo sa isang oras na yun, pwede nyo namang sagutin. And pagka hindi maganda yung way nila na pakikipag-usap sa inyo is i-cut nyo na yung tawag at bayaran nyo na lang pagka ayan, nagkaroon na kayo ng extra for your peace of mind para hindi na nga kayo buligligin pa. Grabe daw yung harassment dito, bumuo pa ng group chat yung agent. So ayan, yung Eperash na yan is nagbabayad daw siya pero hindi daw pumapasok. So ayan, meron pa isang nadamay. So pinost ako niyan at saka yung Cashme. So may group chat na ginawa, lahat ng friends ko in-invite. O, diba? So, grabe yung mga ginagawa nila. Kaya kayo, kung may mga loan kayo dito is, ayan, maging aware na lang din kayo na ganyan yung possible na gawin sa inyo. And para maiwasan kung meron na kayo extra, ayan, i-advance nyo na yung bayad sa kanila. At sabi nga dito, krimen ang pag-post sa may social media at pagkakalat ng mga paniningil ng utang. So, pwedeng makasuhan ng paglabag sa Article 353 na libel in relation to Cybercrime Prevention Act ang sino mang mag-post sa may social media o text ng pagkakautang mo. At next na nga natin ay ang peso here. Sabi nga dito, ayan yung pananakot na text is pagpasensyahan po tayo dahil hindi ka namin makontak. So wag mong hantayin na posible
gumamit ako ng social media para gamitin ang mga litrato at dokumento mo dahil ayan lang po siguro yung paraan para mabigyan mo ng pansin itong utang mo dito. After niyang mag-text ng mahinahon, so ayan, nagmaldita na siya dito dahil sabi magbabayad o ibabalandra kita sa lahat ng social media, pati pamilya mo dadami ko dito sa utang mo. O 'di ba? So grabe yung mga text messages ng mga agent na 'to. Kaya ayun, i-screenshot nyo lahat ng yan. So sabi dito, lakas makabudol ng peso here. So 3,500 yung loan pero 2,000 lang ang papasok sa GCash. Ayan, may management fee daw na 1,500. So hindi makatarungan para sa 1 week to pay. Kaya kayo mag-isip-isip kayo kahit na talagang gipit na gipit kayo. Kung may hirapan naman kayo sa may pagbabayad, wag na lang i-confirm. So, pwede nga kayo dito mag-report sa may NPC kapag nanghihimasok ang lending app sa privacy mo. So, halimbawa is, kinukuha yung contacts mo, yan tumatawag sa mga kaibigan, pamilya mo, so pwede kang magreklamo dito sa may NPC or National Privacy Commission. And next, pwede ka din mag-report sa SEC, sa may Securities and Exchange Commission. So, ang SEC kasi ang nagbibigay ng lisensya sa mga lending companies, yung SEC. So, kung ang isang online lending app ay walang lisensya or nanghaharas, pwede mo silang i-report dito. So, ayan, punta lang kayo sa website ng SEC or Securities and Exchange Commission. So, next na nga natin ay ang Cash Mabilis. So, eto nga, meron siyang natanggap dito na message request at may nakalagay nga na ID niya, na picture niya at sinasabihan na magnanakaw alert. O, diba? So, sabi dito is lahat daw ng klase ng pamamahiya ay gagawin namin at kahit sa marketplace at kahit sa FB page, i-expose daw yung pagmumuka nung nangutang na to. O, diba? At next na nga natin ay ang credit peso. So, next na nga ay eto. Ako, 22 pa lang, pinost na nila. So, credit peso, ang due date ko, 23. So, ayan, 1 day before due date pa lang daw ay na-post na siya. So, hindi ko na sila babayaran. Kulang pa ba yung 1,028 pesos para ipahiya nila ako? Pati sa Star Maker, mga kaibigan ko sa Reels, sa mga comment section, sa mga buy and sell. Grabe naman talaga, no, ang lala nito. So, dapat nagpapautang kayo para maginhawahan nga yung taong nangangailangan ng pera. Pero sana is makatao naman yung paniningil, di ba? Para makapag-isip pa sila ng way kung paano mababayaran. So, dito meron na nga din ang May Pera, Cash Connect, Pera Mo, Peso House. So, ayan, huwag nyo daw subukan dahil na matinding mangharas at yung Cash Connect, hindi pa due date, nagpo-post na nga pati sa email. So, ayan, mandarambong daw at puro mura. Kahit gabi na at madaling araw, may mga text pa din. Grabe, di ba? Kaya kayo, kung maglo-loan kayo online, may makita kayong ads na maganda. So, yung too good to be true na yan, huwag nyo munang papatusin dahil ang hirap niyan pagka na-i-accept nyo na, tapos hindi nyo pala alam yung background na may ganito. And last na nga ay ang Supreme Money or Support Safe Loan. So, wala pa yung due date, nagpo-post. Ayan, overdue ako sa may Mocha Mocha at Quickla. Nag-email ako na at nag-reply sila na willing to wait sila kung kailan ako makakapagbayad. So, no text or harassment at all dito sa may Mocha Mocha and Quickla. Pero dito sa may Supreme Money or Support Safe daw ay wala pang due date, nagpo-post na. So, yan yung mga list ko na mga talagang ma-experience nyo yung ganyan pagka kayo ay na-overdue na. Kaya kung may loan kayo sa mga to ay, ayan, comment down below kung ano na yung mga na-experience nyo para maging aware nga din yung mga iba pa. So, kung meron pa ako dito hindi na isama, ay comment down below na lang din para makita ko nga din at magawan ko ng video sa susunod. So, ayun lang. Pagka meron kayo ditong mga utang, make sure lang na, ayan, as a responsible borrower, kung meron naman tayong extra, why not bayaran din natin para sa ating peace of mind. So, kailangan maging responsible borrower din tayo. Pero yung mga nagpapautang or yung mga lending companies, mga online loan application, dapat ay makatao din yung kanilang paniningil. O, diba? So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!